Yes, hello. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ilang araw na lang po mag-e-election na. 3 days to be exact. So, hanggang ngayon, sa dinami-dami po ng mga nangyari, mag-e-election na nga po, wala pa rin po tayong nakukuhang matinong sagot sa simpleng tanong kay Sara Duterte kung siya ba ay pro-Philippines o pro-China. Actually, napakadaling tanong lang naman nun. Kung ikaw talaga ay pro-Philippines, pwede mo namang sabihin ako ay pro-Philippines. At kaya kong ipaglaban ang soberanya natin sa China. Pero dito meron siyang bagong sagot dito na sagot po ito ng isang mahina po kokote. At ang isang point dito, bakit hindi niya masagot ng diretso? So ito para makuha natin yung point na sinasabi ko dito, may balita dito from Manila Bulletin ata to, no? So, tinanong si Sara Duterte dito about Manila Bulletin. Vice President Sara Duterte denied accusations that she's being sided with China amid tensions in the West Philippine Sea involving the disputed territories. Okay. So, tinan yung sagot niya dito, Sagot po ito ng sagot ito ng walang laman. Walang kasense-sense, walang kakwenta-kwenta. Simpleng tanong na hindi po masagot ng diretso. So, tinan nyo to, Actually, may video dito. So, play natin, Wait lang. Ito. Okay. Dito, ang tanong dito kay Sara, anong masasabi mo, Sara? BP na lang, BP. Okay. Anong masasabi mo, BP? Na ikaw daw ay pro-China. Especially nga na meron nang nangyayari na dispute, no, sa West Philippine Sea. Okay. So, tinan yung sagot ni Sara dito, Okay. Hindi pa obvious nga naa ko diri sa Pilipinas nagapangampanya para sa mga kandidato para sa ato ang nasod. Tingnan niyo, putang ina. Ang sabi niya, no? O Sara, totoo bang pro-China ka o pro-Philippines? O sabi ni Sara, hindi pa ba obvious na ako nangangampanya ako dito? Andito ako sa Pilipinas para mangampanya. Anong tanong dito? Anong kinalaman ng kampanya sa tanong kung ikaw ba ay pro-China o pro-Philippines? So, alam nyo kasi kung ano nakakaasar at nakakatawa dito po sa sagot ni Sara Duterte. So, tinatanong siya kung ikaw ba ay pro-China o pro-Philippines. Ang sagot niya, nangangampanya ako, di ba? So, obvious naman na pro-Philippines ako. So, sino ba kinakampanya mo? Sino-sino ba yan? Si Kibuloy? O, sino pa? Si Ipe? Si Philip Salvador? Si Jimmy Bondoc? Anong kinalaman sa pangangampanya mo kay Jimmy Bondoc kung ikaw ay pro-China o pro-Philippines? Kasi, kung tinan niya yung logika, pro-Philippines ako kasi kinakampanya ko si Jimmy Bondoc. Anong logic yun? Visit na to. Actually, mga kababayan, no, nakakapangsisi rin Kasi dati, yung tinatawag nating lutang si Lenny. Di ba? Ayan dati Di ako honestly talaga, kasi nung election, tinawag ko ring lutang si Lenny nun Kasi election yun. Pero after naman ng election, tumigil na po tayo, di ba? Kasi tumigil na rin po si Lenny nun. Pero itong mga kababayan, kung usapin lang talaga ng lutang, ang totoong lutang talaga si Sara. Ano ba? Pro-China ka ba o pro-Philippines? Hindi pa ba obvious? Nangangampanya ako sa Pilipinas. Kinakampanya ko yung mga kandidato, hindi pa ba obvious? Anong obvious dun? Puta. Ganito bang klaseng sagot? Ang gusto ng mga DDS? Kontento kayo sa ganyan? Pag ito naging presidente ng mga kababayan, nakakahiya po tayo. Isipin nyo ihaharap natin sa APEC, ihaharap natin sa UN ito. Ano ba yung mukha niya? Yan. Iharap natin sa buong mundo. Representative ng Pilipinas. Presidente Sara Duterte. Ganyan. Utak biya. Sige, continue natin. Ano ba yan? Sige, continue. Obvious nga naa ko diri sa Pilipinas nagapangampanya para sa mga kandidato para sa ato ang nasod. So, of course, I am pro-Philippines and nothing else. She's been going around hitting almost everybody, but never China. Of course, kung ngano atakihon man ako ang China sa ato ang kampanya diri sa Pilipinas. Nga ang problema nato diri ang kawalan ng pagtutupad ng mga pangako. Titigilin natin yan kasi ulit lang naman to, no?
Ayun na naman, pangako na naman ng bigas, pangako na naman ng kung ano-ano. So ngayon mga kababayan, no, actually kasi, ang tanong kasi dito, una sa lahat, 3 taong kang vice presidente, pero hanggang ngayon, wala ka pa ring statement regarding po sa West Philippine Sea. So matagal na itong balita na to, August 20, 2024 pa to eh. Di ba? Pero from 2022, mula nung naging vice presidente ka, wala ka pa rin tong sinasabi na statement tungkol sa West Philippine Sea. So sabi niya dito, ito yung sagot niya dati, Sara Duterte explained silence on West Philippine Sea. Not my role to speak about it. Tingnan nyo ha. Bobo talaga. Puta, bobo talaga. Noong 2024, sumagot ulit si Sara. Sara, ano ba talaga? Ba't hindi ka ba nagsasalita tungkol sa West Philippine Sea? Binababoy na po yung soberanya natin. Sabi ni Sara, hindi naman ako hindi ko naman trabaho yan eh. Sabi niya dito, Vice President Sara Duterte defended her silence. So umamin siyang tahimik siya on the West Philippine Sea disputes, asserting that it is a responsibility of the relevant agencies, not her office, to address these issues. Okay mga kababayan, sabihin na nga natin na ganyan, na hindi mo trabaho yung kung paano i-execute, di ba, yung ating soberanya sa West Philippine Sea. Okay. Pero ang point dito, vice presidente ka. Ako nga vlogger. Meron akong stand tungkol sa West Philippine Sea. Ipaglaban natin yung West Philippine Sea. Sa atin yan. Wala nang dispute dito. Kasi meron ng decision from UNCLOS. So sa atin yan. Pati rin po sa mga viewer po natin, ayun din po ang inyong paniniwala, di ba? Ako nga vlogger, kayo nga po nanonood lang po sa mga content natin. Meron kayong sariling mga stand. Meron kayong mga sariling opinion. Si Sara wala. Ang sagot niya kasi, hindi ko naman trabaho yan. Hanggang ngayon mga kababayan, 3 taon na po. Ngayon nangangampad pa siya ngayon ng mga senatorial balls at sinasabi nga na malamang ito yung sinasabi ni Francis Tolentino ng mga pro-China senatorial balls. Hanggang ngayon wala ka pa rin sagot. Tapos ngayon sumagot ka kahapon, ang sagot mo ganyan, hindi pa ba obvious? Nangangampanya nga ako para sa bayan eh. Ay putang. So ngayon, tingnan nyo to So, ito pa malupit. Sara Duterte strategy is shaming, blaming everyone but China. Ngayon mga streetwise, nahalata na rin po ng mga congressman natin na yung pangangampanya nga po ni Sara, puro paninisi, paninira, at fake news. Tingnan nyo nangampanya si Sara Duterte, inamin niya na sa kanya nanggaling yung balita na si First Lady Lisa Marcos nahuli po sa LA. Hindi naman pala totoo. O pati yung pinangako daw na 20 pesos na bigas na wala naman pinangako. Sabi ko nga mga kababayan Di ba kung kayo po ay meron po kayong video na nung kampanya, sinabi ni PBBM na nangangako ako na gagawin kong 20 pesos ang bigas, sagot ko na yung bigas ninyo. So wala namang pinangako, merong pangarap. So magkaiba po yun. Kita mo, abogada ka pero ang bobo-bobo mo, di ba? So yun nga yung point. Puro ka paninisi sa ibang tao pero, di ba? Yung China, hindi mo man lang mabatikos sa pangangampanya mo. Pero sabi niya dito, tinan nyo. It seems that Vice President Sara Duterte political strategy for the 2025 midterm elections is to shame and blame everyone except China, according to lawmaker. Di ba? Siraan at sisihin ng ibang ang ibang kapwa natin Pilipino bukod sa China. Talaga to, no? Yung isa pa, yung every year na ginagawa mo na nagsasalita ka ng Chinese, bakit tinigil mo? Di ba? Sabi ko nga kanina mga kababayan sa intro, buti pa nga si Pacquiao Alam niyo si Pacquiao mga kababayan, kahit pa paano, meron siyang sinasabi sa West Philippine Sea. Ito lang naman yung gusto namin makita Yung ganyang klase mga statement sana ba? Yan Manny Pacquiao. I strongly condemn China's recent actions in the West Philippine Sea. The Philippines will not stand down to China's bullying. Ayan lang naman Ba't hindi mo masabi yan? Buti pa kasi Pacquiao. Mayroong statement. We are the nation of courageous people and we will stand up for what is right and what is ours. China would work for peace in the region.
We have always been open to dialogue and diplomacy, but we will not tolerate any attempt to bully us into submission. O di ba, buti pa kasi Pacquiao, mga kababayan, na sinasabing bobo ng iba. O, mas nakikitaan ko pa nga ng talino si Pacquiao eh. O, di ba? So, tingnan nyo to So, actually pala si Manny Pacquiao pala, no? Ito Si Pacquiao pala, no? Pacquiao earns master's degree from Philippine Christian University. So, meron na pala siyang master's degree. Hindi ko lang nalaman to kasi syempre, tayo po, bumoboto po tayo. Sa May 12, buboto po tayo. So, syempre, yung mga taong binoboto po natin, nire-research po natin yan. Dapat po ganyan po tayo. Well, kasi ang point kasi dito, wala naman tayong ibang pagpipilian kundi sila. so, pipiliin natin sila. So, si Pacquiao, mga babayan, graduate po siya ng UMAC. Actually, na-criticize ko pa nga yung UMAC dito eh. Di ba? Kasi about dito sa degree ni Pacquiao. UMAC on Pacquiao's degree, he meet all requirements, di ba? Pero eventually, mga kababayan, noong 2022, tinanggap po ng PCU, no? PCU nga. Philippine Christian University, yung diploma ni Pacquiao from UMAC, at nakakuha po siya ng master's degree. So legit yung diploma ni Pacquiao. So ngayon, mga kababayan, ang point natin dito, di ba? Si Sara Duterte na sinasabi nga nilang matalino, sabi nila, ng mga DDS, na abogada daw, pasado sa bar, bakit hindi po natin nakikitaan ng wisdom? Bakit hindi po natin nakikitaan ng katalinuhan? Di ba, kung kukumpara po natin kay Manny Pacquiao, no, na si Manny Pacquiao, alam naman po natin na laki sa hirap, naghabol, nag-aral ng college. Nakakuha ng master's degree pala, sorry. At ngayon, pag tinatanong mo si Manny Pacquiao sa West Philippines, meron siyang sagot. But si Sara hindi niya masabi yung sinabi ni Pacquiao na hindi kami magpapabuli sa China. Sa amin yan. Pero kung gusto niyo, mag-usap tayo. Ganun na naman kasimple yan eh. Bakit ngayon naman, ang sagot naman ni Sara Duterte ngayon, di pa ba obvious na ako ay pro-Philippines, nangangampanya ako ngayon? Ingat talaga, mga kababayan. So, well, pag-isipan natin mga ka-streetwise, no? Wag po natin kakalimutan po, no, yung sinasabi nga po ni Francis Tolentino nung nakaraan nga pong hearing na meron pong roll farm na binayaran ang China para po ikampanya yung mga pro-China senatorial balls. At yan po ay base na rin po sa NSC. So, di pa ba alarming yon na may ganun palang issue tayo? Di ba? Well, Duterte pa more. Actually, yung ganyan, mga kababayan, ito po yung simbolo ng kamangmangan, katangahan at kagaguhan. Di ba? Saan ko ba? So, yun mga ka-streetwise. So, kayo po, pumasabi nyo nga po dito sa statement nga po ni Sara na siya daw po ay pro-Philippines. Pero wala naman tayong nakuha matinong sagot kung bakit. Diba? Yun na, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. At kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga streetways. So, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.